Ito yung low. Ayan, ganyan kalakas. Damn, pag high. Wugs. Abot hanggang dulo. Sa videong ito ay tuturo ko sa inyo ang pinakamabilis at pinakadetalyadong paraan kung paano magkabit ng MDL. Take note, pinakamabilis at pinakadetalyado sa pagkabit ng MDL. Pagkatapos mong panoorin ng video na ito ay paniguradong kaya mo nang mag-install ng MDL sa lahat ng uri ng motorsiklo. Kaya kung gusto mo itong matutunan, panoorin ang video na ito. Ayan guys, so ito na itsura niya kapag baklas na. Kung nagtataka kayo kung bakit nakabaklas na yung PCX natin, yun ay dahil continuation ito ng nakaraang video. At kung hindi nyo pa ito napapanood, panoorin nyo, ang link ay nasa description. So, nabot ako ng 2 oras bago ko natanggal yung mga fairings. Anyway, ito yung positive, ito yung negative terminal na rekta sa battery. So, ang gagawin ko, magpapagapang na ako ng wire papunta doon sa harapan. Ang gagamitin kong wire is gauge 16 para makapal. Kasi lahat ng accessories balak ko doon ako kuha ng source. Doon na sa gagawin kong wire para organize siya. So sa pagwa-wiring natin, gagamit tayo ng ganitong klaseng terminal. Ito yung tinatawag nilang ring terminal. So hanap tayo ng kasukat na tatama dun sa battery. Ito mukhang sakto to. Yun, saktong sakto guys. So ang gamit ko rito na wire is 16. Makakapal po yung tanso nya, tsaka madami. Japan wire yung ginamit ko. So sa part na to, kinakabit ko na yung ring terminal or yung terminal lang doon sa wire, gamit yung plies. Ayan, kung makikita nyo, fast forward ko na siya para hindi kayo mainip. Then ito ang final na itsura nya. Ayan. Pagkatapos ay nilagyan ko na siya ng shrinkable tube. So alternative to para sa electrical tape. So sinusunog yan. So nakikita nyo, balot na balot yung wire. So mas maganda tong gamitin kaysa sa gumamit kayo na traditional na electrical tape. So di pa nga ako nakontento, no? So dinoble ko siya para talagang safe na safe, no? At balot na balot siyang mabuti. So after nyan, ito na ang magiging itsura nyan. So ang bala ko sana bago ko pagapangin doon, ibabalutan ko na siya ng electrical tape para mas safe siya. So hindi siya basta-basta mababalatan. So ayan, pinaikot-ikot ko lang yung electrical tape. So di ko siya tinitipid kasi motor naman natin to. Tsaka para pulido yung pagkakagawa. Positive, negative. So binulutan ko ng electrical tape. Tapos dito sa dulo, kung saan naputol yung electrical tape, ilagyan ko siya ng cable tie para hindi kumalas yung pagkaka-electrical tape niya. So sa part na to, nagki-cable management na tayo. So inaayos ko yung arrangement ng wires para hindi siya magulong tignan at para maayos yung pagkakalatag niya. So magiging ganito ang kanilalabasan niyan. Gumapang yung wire pupunta rito sa harapan. At dito na tayo maglalagay ng relay tsaka mga fuse. Kasi maluwag tong area na to. So hindi makakaabala sa mga moving parts ng PCX. So magkakabit tayo ng domino 3-way switch. So dito natin siya nilagay. So ito na yung ating 3-way switch. Papunta yan dito. Then palabas yan dito. Ito siya. Ayan na. Ang gagawin natin, i-cable tie ko na siya rito para fix. Mas maganda kung may cable tie kayo na itim kasi puti yung gamit ko. So dito sa sa gilid, dito sa may mga wires na dugtungan, mga sockets, hanapin niyo tong socket na to, yung may orange. Itong katabi niya ritong black na may blue. Black na may blue yan. Yan yung ignition accessories wire. Man, pagka on ng susi, magkakaroon ng 12 volts yan. So dyan tayo kukuha ng trigger.
So yan, binunot ko na siya dito. So ito yung socket na to sinasabi ko. Ayan. Ito yung orange. So itong nasa kaliwa niya. Ayan, nasa kaliwa niya. Yan yung blue na may black. Ayan. Ito yung accessories wire. So dito tayo kukuha ng supply. So kung gagawin nyo to, disconnect nyo muna yung baterya para siguradong hindi madadamage yung ECU nyo para safe. So sa pagtatanggal nito, susundutin nyo lang gamit kayo ng spray. Tapos itong blue na to kukunin natin. So mula rito, dito nyo susundutin sa ilalim. Gulong-gulungin nyo lang. Gulungin nyo lang. So may hila. So ito yung lock nya. So ito yung tinutusok natin kanina. Para mahila natin. So ito yung accessories wire. So sa part na to, nakita nyo naman kung paano ko tinap yung accessories wire para hindi ma-void yung warranty. So sa ganitong paraan, may iwasan natin na magputol, mag-splice, or masira yung original na harness ng motor natin. Kapag ginawa nyo to, siguraduhin nyo na maskip ang pagkakakabit nyo at balutan to ng maigi upang maiwasan natin na mag-loose ang connection at dumikit ito sa body ground. So ganito na yung itsura nya. Orange, tapos yung ilagay natin accessories wire, dinugtungan natin. So pwede nyo nang isara to. And so recap lang. So ito na yung sa switch ng ano natin, 3-way switch. Ito ignition, accessories wire. Ito positive, negative, rekta sa battery. So dahil malaki yung space natin dito, dito ko nilalagay yung mga fuse tsaka yung relay. So ito yung direkta na positive, ito yung negative sa battery. Ito yung positive, lagyan natin ng fuse. Ayan. So sa part na to, 10 ampere na fuse ang ginamit ko. At para malaman nyo kung anong fuse ang gagamitin nyo, ito ang computation. So after natin mag-splice, ginamitan ko to ng shrinkable tube. So gagamit tayo ng relay, 12 volts. Ayan. Then so made in Japan. So sa pagpili ng relay, marami pong iba't ibang klase ang relay. Ang importante lang naman dyan ay 12 volts ang mabili nyo. Is either 5 pin or 4 pin relay ay okay lang. So ito pala ang ginawa kong guide para mas madali nyo maintindihan kung paano mag-wiring ng relay. So kung meron na kayo nabiling relay, ang kailangan nyo lang alamin kung nasa ng 86, 85, 87 at 30 na pin ng nabili nyong relay. Usually naman, may nakasulat naman sa likod ng relay kung nasa ng 86, 85, 87 at 30. At kung wala naman, ay ugaling mag-search sa Google dahil lahat ng impormasyon naman ay nasa internet na. So gumawa na rin ako ng wiring diagram para mas madali nyong maintindihan. So kung kanina, yung positive ng battery natin ay kinonect natin sa fuse. At ang susunod na gagawin natin, yung kabilang side ng fuse ay i-connect natin sa number 30 ng relay. Ang susunod naman ay i-connect natin ang MDL sa number 87 ng ating mga relay. Ang kulay ng mga wire na nakikita nyo ay based talaga sa kulay ng color coding ng MDL na ginamit ko. So ang color coding na ito ay para sa DSK lamang. Maaaring iba ang color coding ng ibang brand ng MDL. Ang susunod naman ay yung 85 ng relay ay i-connect natin sa negative din ng battery.
Pagkatapos nyan, mag-umpisa na tayong kumuha ng trigger sa accessories wire. Sa Domino 3-way switch, ang common na wire is yung kulay blue. At ito ang i-connecta natin sa accessories wire. So itong pinapakita ko sa inyo, ito po yung color coding ng Domino 3-way switch. Maaaring iba ang color coding kapag iba po ang brand ng 3-way switch na ginamit ninyo. Ang isusunod naman natin ay yung kulay brown sa 3-way switch, which is ito yung switch 1 na ilalagay ko sa high, number 86 ng relay. Ang susunod ay yung black wire sa 3-way switch na ilalagay ko naman sa low, number 86 ng relay. Ang susunod ay optional lamang kung gusto mo maglagay ng passing light. Kukuha ulit tayo ng positive sa accessories wire papunta sa passing light switch natin. At ang kabilang dulo naman ito ay papunta sa number 86 ng relay natin na high and low. So that's it! Ganito lang kasimple mag-wiring ng MDL sa mga motor natin. Mukha lang siyang komplikado pero pag inintindi natin ng mabuti ay napakasimple lamang pala nito. Kung nakaabot ka sa part na ito ay congratulations! Kasi panigurado may natutunan ka sa video na ito. Kung meron kayong tanong, suggestion at opinion ay paki-comment na lang sa baba at mababasa rin natin yan. So ito na yung mini driving light natin. So ito yung bracket na ginamit ko. Ayan. Dito siya kinakabit sa dito. So may tornilyuhan dyan. Ayan. Sa ilalim. Wala, nakaganyan siya. Ayan. Nakalayo siya. Nakasagad siya dito sa kaliwa. Kaya hindi sasabit sa fairings dito sa fender. So ganito itsura niya po nakakabit. Binuhol ko lang yung mga wire kasi masyadong mahaba. Ayan. I-align ko na lang. So ano to, continuation to ng vlog natin, no? Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kalakas tong ilaw na kinabit natin. So ito, yung dilaw. Ayan, napakalakas. Malaki rin yung sakop niya, no? Umaabot hanggang doon sa kabilang lane. Then pagka high kasi sobra oh. Sobrang mataas. Nakakasilaw siya sa mga kasalubong. Kaya prefer ko itong yellow lang. Magagamit natin yung white na yon sa sa mga talagang madidilim na areas na walang dumadaan para walang masisilaw. Boom. May liwanag ang marami ko. Liwanag ang ganda sa pag wala ito. No? Ang ganda sa mga bahay sa gilid hapon. Okay. Katong dilaw hanggang sa baba lang. Kasi low lang. Katong malakas ang puti. Silaw yung mga nakita anino ni kuya. Parang spotlight.